mabasa ikan dito. Thrilling tayo. Yung reaction comment. You know, we were alarmed at the thing, but apparently it's because it happened to everybody pala. I think it's the system. Yeah, so, but of course, we're vigilant no, kasi alam mo na, you know, in the past, no, may mga stories about like that. No? So, but like na naman na everything is normal now. Nabahan naman talaga ako, natulog na lang ako, nagrosaryo ko yun. And then, nagrosaryo ako, and then natulog na lang ako kay mga Lord. I let go, I let God, you know, I will be done. Doon pa yung nagsasabi kasi gusto ko yung nanalo tapos nasa kabilang parang po siya. Paano po yung mismo ng pagsiwan yung trabaho ko knowing na nasa posisyon? Basta ako, I want to collaborate. I want to collaborate with them, with him. Kasi gusto ko lang talaga maservisyohan ko yung mga taga-probinsya ng Sugbo, no? Regardless of party affiliations. No? Parang wala na yung mga politika kasi we were being voted by the people, we are public servants, we have to serve the people. So I'm hoping to be able to work. Itong joke ba? So, like sa photo yung pinakauna po, before ko pa yung design na tumakbo mo gano'n, yeah, there were three things that being pushed. First, nakita ko talaga yung person sa probinsya sa Suban, sa healthcare, sa one defense there. Nakita ko talaga na suffer yung mga tao despite CPP, which is hindi talaga care ng mga tao na yung kasi laki ng programa namin sa healthcare. So, pangalawa, you know, I was by President Governor, no? Me and my friend, Dr. Rowena Cordero, so I was a project also, napasukan ako ng party arrest. I have been helping the province so the hunger situation. I'm a philanthropist, so if they can do this to me, they can do it to anyone else. Right. So, Sa second floor pa, diretso. diba, sinuha po ng cyberlife kasi mag-comment I made with Dr. Borden. So, yun Governor's talaga office na pit sa San Carlos. sa nagkulang sa akin. Pangatlo, I was asked by the President. President Moran. So, I was appointed by the Duterte administration as a board of director for NADRAN, Resource Development Corporation as well. So, sabi ko, if they gave me an opportunity to serve the people during their term, and then now they asked me to run. So, why would I refuse? Anything I can do for the president, talagang thinking with the time. So, sabi ko, those are the three factors that really pushed me to run. Yung mga pangamba sila, Alam mo, if they have been doing their job properly, no, bakit naman natakot na wala? As I said earlier, na why do we need to change something that is working? So, any program of the past administration that is doing good and making good and helping the people, no, why would we need to change it? So, at the same manner na it works. If they're doing their job well, let them stay there regardless of party affiliation. Thank you. Salamat sa mga probinsya sa second mandato na talagang my victory is your victory. Ako ang kumano ng aking sa perspective na hospital lang ng pasalamat sa kabuhay wala na trabaho sa ako. So, Pilihan mo na ba? Aya, pagkatakbo ka. Sa pagbalik ng pamaliwan sa pagkakas sa pagkakas kasi itong po na
salamat. Wag din lang sudah mo pa. Hindi ko na sabihin ang mga kita mo doon. So, malipayon kayo sa lihatag naman ng gamit pala. At the same time, ang ako sa mga na ang ako sa mansiligan. Kaya para na ako mag-win leadership sa position. Kanina, pagkakaulan ako ang responsibility ang tataw sa unang mga issues sa karoon nila ang salary. Ha? No, not really, but I'm praying for it. Considering ang ating mga kontra, no? What tayo. What again? What would I expect, but I'm praying for it when I was here. Wala, simple lang yun. I just presented myself sa Calaucan. Kung saan ko oras na ako, ano nila, I go down, I hear, meet them, I talk to them, ano ginagawa. Nothing grand. Nothing grand yun. Simple lang yun kayo ako. Mag-upan siya. Hindi yun mahurot bisita no, sa kadaghan, no? Pero I promise na as I go along, kung anong bisita ang bisita. When I have 3 years to do that. And I will do the best I can para kanino na Thank you. Thank you. I know nothing much, no? But I'm willing to work. Willing to work and collaborate sa mga trabaho. Ang mga was the security officer before. When dito was governor, I think we did it. Yung guided yan, yung social daghan salamat sa support sa independent volunteers na nanaon tagulit ng mga sa ilaw dahil yung inaon kita na para magpasalamat sa family, salamat sa authority, sa mga district leaders, sa supporters, salamat sa media, sa mga press, sa inyong pagtabang ng mga message. Standby. Hi, Darren. Thank you. Wala pa kaya Standby. Kagabi ko, nasa 1 million yung consumo. Tapos, yung pag-isip. Last question. Okay, nakalimutan siya. 1 minute. Picture ako mag-view card ko na. Mag-view card ko siya. Tapos ngayon ko siya. Governor, nakalimutan mo siya. Having said earlier, there will be a transformation of the province of Cebu. Would you consider the past administration's project, like paghatag sa mga silina, sa mga kabataan, mga notebook, kay na-raise sa atong programa. Yung sila, luoy nang may basig di na niya ipadayon na pagpaghatag og ballpen bag o mga silina para sa mga kabataan nato, sa mga pagpapubliko, mga tungaan. Would you still consider this practice? If it works, ako lang pa din no? Pero hindi lang siguro na ako ang picturano sa notebook. Yeah, pero muna yung gusto, makatapag na, ano pa din yun? Okay, Governor, ang mga katawhan ni Ingon nga punta nga imong mahatagan og pagdungog ang kaning mga pangayo sa mga kabuklingan. Imo andam na baka karon
ini sa primerong sa gatos ng mga adlaw sa imuha pagka-gobernadora. Bisitaon nimo kung tan-awo na ang kasamtangang mga problema sa mga kabos. Yes, yes. Before pa ko, nilingkod na nakakita ng buo sa problema sa mga kabukiran. So, I'm willing to listen to them. Okay, thank you, Fred. Thank you. So, ayun mga kababayan, humarap po sa media itong governor-elect dito po sa Cebu Province. Ayan, si Pam Baricuatro or Pamela Baricuatro mga kababayan. Siya po yung nagwagi doon sa pagka-gobernador, no? Sa lalawigan ng Cebu at natalo or tinalo niya itong incumbent governor na si Governor Gwen Garcia mga kababayan. At sabi pa nga niya ay para itong laban ni David and Goliath mga kababayan kasi higante po itong kinalaban niya, no? Itong si Governor Gwen Garcia na talagang matagal na po doong naging governor, no, ng Cebu Province at medyo talaga politiko talaga ang pamilya nitong governor, no, na si Governor Gwen Garcia. Kaya masayang-masaya po siya. Hindi niya in-expect talaga na siya yung mananalo mga kababayan daw. At nagpapasalamat siya sa lahat ng mga Cebuano na bumoto sa kanya. Ayan, at sa mga tumulong, no, sa kanya. Ayan, si Governor-elect Pam Baricuatro ay binitbit po ni President Duterte mga kababayan at ni Vice President Sara Duterte doon po sa Cebu. Talagang kinampanya rin po siya mga kababayan, no, ng mga Duterte doon sa Cebu at yun nga lang yung nangyari na dinala nila si Pangulong Duterte sa dahig kaya hindi na po siya nakuhang tulungan sa pagkampanya mga kababayan, no. At si BP Sara naman ay pumunta naman sa Cebu at tumulong din, no, ng pagkampanya sa kanya. Ayan, at nagpasalamat po si BP Sara kay Governor-elect Pam Baricuatro kasi nga po binigyan po siya ng stage at upuan para magkapagsalita doon sa Cebu nung pagpunta niya kasi nung mga ibang lugar mga kababayan na pinuntahan ni BP Sara ay parang may discrimination daw, hirap daw po silang humanap ng stage at mga gagamitan, no, para makapagsalita siya sa public. Kaya gaya po nung nangyari sa kanya sa Bacolod na talagang inayawan siya kasi Duterte daw siya mga kababayan. At ito naman si Pangulong Duterte ay mayroon na po siyang salita nung una pa na sabi niya, "We will win, believe me." Ay ito na nga po ang nangyari mga kababayan. Panalo po si Pam Baricuatro, no, bilang governor or bagong governor doon po sa province of Cebu mga kababayan. At talagang ito po yung malaking mga kababayan, no, na meron pang Duterte effect mga kababayan itong mga Pilipino. Ayan, kasi napanalo po or naipanalo itong mga manok ng Duterte mga kababayan, no. Hindi lang po doon sa Mindanao kundi pati na rin po dito sa Visayas at dito na rin po sa Luzon, lalo na po dito sa may Metro Manila mga kababayan, no. Medyo meron din pong nanalo na sinuportahan ng Duterte mga kababayan at lalo dito sa Manila City, no. Si Congressman Joey Oy ay nanalo mga kababayan, na tinalo niya si Congressman Abante dito sa District 6 sa Manila mga kababayan. At sinabi rin dito sa interview ni Pam Baricuatro or Governor-elect Pam Baricuatro na ituloy niya yung mga pamimigay ng mga school uniforms, mga gamit sa mga eskwela, no, dito sa mga taga Cebu. At ang kaibahan daw mga kababayan ay hindi niya ilalagay ang kanyang mukha doon sa mga gamit na ipamimigay ng provincial government ng Cebu mga kababayan, no? At syempre yung kanyang mga pinangakon mga kababayan habang nagkampanya siya or noong kampanya ay kanyang gagawin daw mga kababayan, lalo na dito sa pagdating sa mga healthcare mga kababayan, no, sa mga taga Cebu or taga province ng Cebu mga kababayan. Yun po yung kanyang isa sa pinaka-priority projects mga kababayan. At malaking tulong daw yung anak niya na isang doktora mga kababayan. At sabi nga po niya ay nagpatulong na siya or magpapatulong siya, no, pagdating dito sa mga healthcare projects niya dito po sa probinsya ng Cebu mga kababayan. So ano pong opinion niyo mga kababayan dito po sa kay Governor-elect, no, na siya po yung nanalo, siya yung nagwagi. Ayan, so tinalo niya itong higanting politiko doon sa Cebu na si Governor Gwen Garcia. Ayan, please comment down below. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.